Sa lupain kung saan ang mga pangako ay isinusulat sa tinta at binabali sa pamamagitan ng malulupit na salita, isang babae ang tumawid sa kalahating bansa upang hanapin ang kanlungan sa pag-ibig na ipinangako sa pamamagitan ng liham. Ngunit nang dumating siya sa ilalim ng walang awang araw ng Texas, nakaranas siya ng pinakamasakit na kahihiyan. Tinanggihan siya dahil mayroon siyang mga anak, 2 inosenteng bata na siyang kanyang pinakamalaking karangalan at dahilan ng kanyang buhay. Bago tayo magsimula sa kwentong ito na puno ng emosyon at mga pagbabago, sabihin mo sa akin, saan ka nakikinig ngayon? Ano ang nagpapaakit sa iyo sa mga kwentong pag-ibig mula sa nakaraang panahon? Iwan mo sa mga komento, gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito. Texas, Estados Unidos, 1856. Isang malawak at ligaw na lupain kung saan ang hangin ay tila hinihila hindi lamang ang alikabok, kundi pati na rin ang mga pangarap ng sinumang nangahas na tumawid dito upang maghanap ng bagong kapalaran. Mahigpit na hinawakan ni Eleanor ang maliit na kamay ng kanyang anak na babae habang bumababa mula sa gaspang na karitela na nagdala sa kanya mula Philadelphia pagkatapos ng mga linggong puno ng paghihirap. Ang hangin ay mainit at tuyo, sumusunog sa kanyang lalamunan sa bawat paghinga. Ang alikabok ay dumidikit sa kanyang balat, gumagawa ng mga linya sa kanyang mukha na puno ng pagod. Nakatayo siya sa harap ng malaking rancho na gawa sa kahoy at bato. Ang mga pader ay tila sumasalamin sa init ng araw. Sa paligid, mga kababaihan na may mga mukha ng pagdududa at mga matang puno ng paninisi. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay sapat na upang ipahayag ang kanilang pag-aalinlangan. Ang kanyang anak na babae, si Mary, na may edad na 6, ay kumakapit sa kanyang palda. Ang bunso, si Samuel na 3 taong gulang, ay nakatulog sa kanyang bisig. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. 2 bata na walang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga nakakatanda. 2 buhay na umaasa sa kanya para sa proteksyon at pagmamahal. Ang pintuan ng pangunahing bahay ay bumukas. Lumabas ang isang matandang babae na may puting buhok at matigas na mukha. Ikaw ba si Eleanor? Oo, ma'am. Ako si Martha, ang tagapangasiwa ng bahay na ito. Ang mga mata niya ay lumipat sa mga bata. Sinabi sa iyo ni Thomas na walang lugar para sa mga bata dito? Hindi niya binanggit sa kanyang mga liham. Ang matandang babae ay bumuntong hininga. Pumasok ka. Ngunit malinaw na dapat hindi ka makakakuha ng mga espesyal na pribilehiyo. Magtrabaho ka tulad ng lahat ng iba. 3 araw na ang lumipas mula nang dumating siya at ang rancho ay tila humihinga ng kakaiba. Ang hangin sa mga umaga ay mas malamig na, nagdadala ng amoy ng basang dayami at kape na kumukulo sa pangunahing kusina. Si Eleanor ay naglalakad nag-iisa sa mga bukid. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang lumalubog sa mamasa-masang lupa. Iniiwasan ang mga tingin ng ibang kababaihan na nagtatrabaho sa ani. Do alto ng kamalig, pinapanood siya ni Caleb na nakakrus ang mga braso. Ang mukha ay hindi mabasa tulad ng dati. Hindi siya tumingin pataas, ngunit naramdaman niya ang bigat ng patuloy na pagmamasid na iyon na pumipigil sa kanyang mga balikat, para bang ang buong ari-arian ay humihinto sa paghinga, naghihintay kung babasag ba siya o magiging mas mapanganib. Nakita niya siya ng una sa unang umaga. Matangkad, may malapad na balikat at may mukha na tila inukit mula sa bato. Ang kanyang mga mata ay kulay asul, malalim at malamig tulad ng tubig sa ilalim ng yelo. Hindi siya ngumiti nang makita niya si Eleanor. Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya ng matagal, parang sinusukat ang kanyang halaga bago tumalikod at umalis. Mula sa malayo narinig niya ang malalim na tinig. Siya. Ang babaeng nagsalita ay si Sarah, ang pinsan ng may-ari ng rancho.
Matangkad, payat at may mga matang parang yelo. Ang kanyang buhok ay itim na itim, nakatali ng mahigpit sa likod ng kanyang ulo. Suot niya ang damit na mas magara kaysa sa iba at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga singsing. Hindi ako magtitiwala sa taong may mga anak ng ibang lalaki. Ang mga salitang iyon ay pumalibot sa hangin. Si Eleanor ay hindi gumalaw, hindi siya tumugon. Natutunan na niyang ang ilang mga pakikipaglaban ay hindi nagkakahalaga ng panig. Natutunan na niyang ang katahimikan ay minsan ang pinakamalakas na sagot. Sa likod ni Sarah, may dalawa pang babae. Ang isa ay si Ruth, may edad na 40 taon, may mga kamay na gasgas ng trabaho. Ang isa pa ay si Abigail, bata pa. Ngunit ang mga mata ay puno na ng sama ng loob. Silang tatlo ay nag-usap ng mababa. Ang kanilang mga tingin ay patuloy na bumabalik kay Eleanor. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kumot ng mga bituin, nananatili siyang gising. Ang mga alaala ng Philadelphia ay bumabalik sa kanya tulad ng mga multo. Ang asawang namatay sa digmaan, ang kahirapan na sumunod, ang mga liham mula kay Thomas na nangakong pag-ibig at bagong simula. Ngunit si Thomas ay hindi ang lalaking sumulat ng mga liham. Isa lamang siyang tumutulong at ang tunay na may-ari ng rancho ay si Caleb, ang taong matigas ang puso at ayaw tumanggap ng kahit sino. Ang mga liham ay puno ng mga pangako, bagong buhay, seguridad, pag-asa. Ngunit ang realidad ay ibang-iba. Ang realidad ay malamig, mapanghimasok at puno ng panganib na hindi niya inaasahan. Sa tabi niya, ang mga bata ay natutulog ng mahimbing. Si Mary ay humihikbi ng bahagya sa kanyang tulog. Ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang lumang tela na doll na galing pa sa Philadelphia. Si Samuel ay nakakulong sa kanyang bisig, mainit at mabigat. Silang dalawa ang dahilan kung bakit siya nandito. Silang dalawa ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, si Eleanor ay gumising ng maaga. Ang mga bata ay natutulog pa rin sa tabi niya. Ang kanilang mga hininga ay tahimik at regular. Kumuha siya ng kanyang simpleng damit at lumabas sa malamig na umaga. Ang mga ilaw sa kusina ay nag-iisa lamang at ang amoy ng tinapay na nagluluto ay umabot sa kanya. Sa loob nakita niya si Caleb. Nakaupo siya sa mesa, ang isang tasa ng kape sa kanyang harapan. Ang mga kamay niya ay malaki, may mga kalyo mula sa trabaho at hawak niya ang tasa na parang mababasag ito. Hindi siya tumingin nang pumasok si Eleanor. Ikaw ba ay palaging gising ng ganito kaaga? Ang tanong ay dumating ng walang pag-init, walang emosyon. Oo, hindi ako sanay sa pagtulog ng mahaba. Bakit ka nandito? Siya ay huminto sa paghihiwa ng tinapay. Ang kutsilyo ay nanginginig ng bahagya sa kanyang kamay. Dahil wala akong ibang pupuntahan, Caleb ay tumitig sa kanya ng matagal. Ang mga mata niya ay kulay asul, tulad ng dagat sa ilalim ng maulap na langit. May mga linya sa kanyang mukha, mga taong ng pag-aalaga at pagdurusa. Mayroon kang mga anak. Oo, mayroon kang mga responsibilidad. Alam ko, katahimikan. Ang reloj sa pader ay tumitibok ng malakas sa katahimikan. Siya ay tumayo at lumabas nang hindi nagsasalita ng isa pang salita. Ang pintuan ay sumara sa likod niya at si Eleanor ay nag-iisa muli, ang tinapay sa kanyang mga kamay at ang mga luha na pinipigilan sa kanyang mga mata. Lumipas ang 3 araw pa. Ang buhay sa rancho ay sunod-sunod at mahigpit. Si Eleanor ay nagtrabaho sa mga bukid, naglinis ng mga hayop, nagluto para sa mga manggagawa. Ang mga bata ay naglaro sa malapit, laging nasa kanyang paningin, laging ligtas. Ngunit ang mga tingin ay patuloy, ang mga bulong ay hindi humihinto. Siya ang rason kung bakit si Thomas ay umalis. Hindi totoo iyan. Si Thomas ay umalis dahil may utang siya, pero siya ang dahilan. Dumating siya at lahat ay nag-iba. Ang mga araw ay nag-uumpisa sa madaling araw at nagtatapos pagkatapos ng dilim.
Ang mga kamay ni Eleanor ay naging gasgas. Ang kanyang likod ay sumasakit. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya makapagreklamo. Hindi siya makahiling ng tulong. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng walang imik, ng walang reklamo. Isang umaga, nang maglilinis ng mga stable, siya ay nakarinig ng mga boses. Mula sa likod ng mga kahon ng dayami, nakita niya si Sarah at dalawa pang babae. Kailangan nating palayasin siya. Paano? Hindi tayo maaaring gawin iyon. Si Martha ang nag-approve sa kanya. May paraan. Lagi namang may paraan. Ang puso ni Eleanor ay bumilis. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Nakinig lamang siya, ang katawan ay nanginginig sa takot. Nang lumipas ang 1 linggo mula nang dumating si Eleanor, may nangyari. Ang isa sa mga kabayo ay nakaligaw. Ang pintuan ng koral ay nakabukas ng walang dahilan. Si Caleb ay galit. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong rancho. Sino ang nag-iwan ng pintuan na bukas? Walang sumagot. Lahat ay tumahimik. Ang mga ulo ay nakayuko. Sinong huli sa koral kagabi? Ang katahimikan ay tumimbang tulad ng bato. Pagkatapos ang tinig ni Sarah, si Eleanor. Nakita ko siyang pumasok doon bago gumabi. Ang mga mata ni Caleb ay lumipat kay Eleanor. Hindi totoo. Nakita ko siya. Tanungin mo si Ruth. Nakita ko rin siya, sabi ni Ruth. Ang mga mata ay hindi tumitingin sa kanya. Si Eleanor ay naramdaman ng mundo na gumuguho sa kanyang paligid. Hindi ako. Hindi ko binuksan ang pintuan. Caleb ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumusunog. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Ngunit hindi ako. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay magrekomenda ng video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga kwentong pag-ibig mula sa nakaraang panahon. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanya. Ang tensyon ay kumapal sa hangin. Pagkatapos, bigla, tumalikod siya. Hanapin ang kabayo. Lahat kayo. Ang mga tao ay kumilos. Si Eleanor ay naiwan na nakatayo. Ang katawan ay nanginginginig. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga pisngi. Hindi siya kilala ng mga taong ito. Hindi sila nagtitiwala sa kanya at hindi niya alam kung paano ipakita na siya ay karapat-dapat. Nang gabing iyon, habang nagluluto siya ng hapunan sa kusina, si Martha ay lumapit sa kanya. Alam kong hindi ka gumawa niyon. Salamat, ngunit hindi sapat ang aking salita. Kailangan mong patunayan ng iyong sarili. Paano? Sa paggawa ng iyong trabaho, sa pagiging mas mabuti kaysa sa lahat ng iba, sa pagpapakita na karapat-dapat ka. Lumipas ang mga araw sa isang ritmo na mabagal at mapanghimasok. Si Eleanor ay gumising bago sumikat ang araw, nagtrabaho hanggang sa mawala ang liwanag, at natulog nang may mga kamay na dumudugo at puso na pumipintig. Ang mga bata ay unti-unting nag-adjust, ngunit ang takot ay laging nandoon, nakatingin sa kanila mula sa mga sulok. Isang umaga, si Mary ay nagtanong, "Mama, kailan tayo uuwi?" Ang tanong ay tumama kay Eleanor tulad ng suntok. "Ito na ang ating tahanan ngayon, anak. Ngunit ang mga bata dito ay ayaw maglaro sa akin. Magkakaroon ka ng mga kaibigan. Kailangan lang ng oras." Ngunit ang mga mata ni Mary ay puno ng duda. At si Eleanor ay hindi alam kung paano gawin itong totoo. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang dumating siya, nangyari ang isang bagay na nagbago ng lahat. Habang naglilinis si Eleanor ng library, isang silid na bihirang pinupuntahan ng mga manggagawa, natagpuan niya ang isang lumang libro. Ang pabalat ay nababalatan na, ang mga pahina ay dilaw na sa edad. Sa loob nito nakatago sa gitna, isang liham na nakatiklop ng maingat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay matanda, ang tinta ay kumupas na, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. "Mahal kong Caleb, alam kong natatakot ka, ngunit ang pag-ibig ay hindi dapat takutan. Huwag mong hayaang ang aking
Kamatayan ay sirain ang iyong kinabukasan. Pangako sa akin na magpapatuloy ka, na magmamahal ka muli, na hindi ka manatiling nakulong sa nakaraan. Ang liham ay nilagdaan ni Catherine, ang asawa ni Caleb na namatay 3 taon na ang nakalipas. Si Eleanor ay naupo sa sahig, ang liham ay hawak pa rin sa kanyang mga kamay. Kaya pala siya ganito. Ang sakit, ang takot, ang pagtanggi na buksan ng kanyang puso. Lahat ay dahil sa isang pangako na ginawa sa isang babaeng mahal na mahal niya. Ang mga araw ay patuloy na lumipas. Si Eleanor ay nagtrabaho ng walang reklamo, ngunit ang kanyang isipan ay laging bumabalik sa liham. Minsan nakikita niya si Caleb na tumitigil at tumitingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi niya mabasa. Isang hapon, habang naglalaba si Eleanor sa ilog, biglang dumating ang isang bagyo. Ang langit ay naging itim, ang hangin ay sumigaw at ang ulan ay bumuhos na parang walang bukas. Tumakbo siya pabalik sa rancho, ngunit sa kalagitnaan ng landas, nadulas siya at bumagsak sa putik. Ang kanyang tuhod ay nasugatan, ang dugo ay tumutulo, ngunit tumayo siya at patuloy na tumakbo. Kailangan niyang makarating sa mga bata. Kailangan niyang malaman na sila ay ligtas. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya si Mary at Samuel na nasa loob, ligtas at tuyo. Ngunit ang kanyang sariling kondisyon ay masama. Basang-basa siya, nanginginig sa lamig, at ang sugat sa kanyang tuhod ay nagsimula ng naninikip. Si Martha ay nakita siya. Kailangan mong magpalit ng damit, magkakasakit ka. Ayos lang ako, hindi ka ayos. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Martha sa isang maliit na silid at binigyan ng tuyo at malinis na damit. Habang nagpapalit si Eleanor, pumasok si Martha na may isang maliit na kahon. May gamot dito para sa iyong sugat. Salamat. Hindi ka dapat mag-alala ng sobra. Ang mga bata ay ligtas. Si Caleb mismo ang nag-alaga sa kanila habang wala ka. Ang mga salitang iyon ay pumukaw sa kanya. Siya ang nag-alaga sa kanila. Oo, nakita kong kinarga niya si Samuel at binasa niya ang isang kwento kay Mary. Hindi siya masama tulad ng iniisip ng iba. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Eleanor. Ang imahe ni Caleb na may hawak na si Samuel na nagbabasa kay Mary ay hindi niya mawala sa kanyang isipan. Sino ang tunay na lalaking ito? Ang malamig na taong nakikita ng lahat o ang taong may pusong takot lang na masaktan muli? Kinabukasan ay Linggo, ang araw ng pahinga. Ang mga tao ay nagpunta sa maliit na simbahan sa bayan, ngunit si Eleanor ay naiwan sa rancho. Hindi siya inanyayahan at hindi naman siya umasa, ngunit nang umalis na ang lahat, nakita niyang may naiwan si Caleb. Nakatayo siya sa baranda, tumitingin sa malayo. Hindi ka sumama, hindi siya lumingon, hindi ako relihiyoso. Ngunit pumunta ka noon, sabi niya, nagtataka kung bakit niya alam. Noon ay iba, noon ay may dahilan, at ngayon ay wala ng dahilan. Katahimikan, ang hangin ay malamig, ngunit hindi siya pumasok. Nanatili siya doon, katabi niya, parehong tumitingin sa parehong horizon. Pagkalipas ng 3 linggo, mula nang dumating si Eleanor, ang tensyon sa rancho ay tumaas. Ang mga kababaihan ay nagiging mas malupit, ang mga komento ay nagiging mas matalim, at ang mga aksidente ay nagiging mas madalas. Isang araw, ang pagkain na niluto ni Eleanor ay tinapon sa lupa. Kinabukasan, ang kanyang mga damit ay nasira. Sa 3 araw, si Samuel ay nasaktan nang itulak siya ng isang mas matandang bata. Si Eleanor ay lumabas sa kanyang silid. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Walang sumagot. Ang mga tao ay tumingin sa iba't ibang direksyon. Kunwari ay wala silang alam. Sinong nanakit sa aking anak? Parin walang sagot hanggang sa nagsalita si Caleb mula sa pintuan. Ako ang mag-iimbestiga. Kung sino man ang gumawa nito ay parurusahan.
Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Ang mga tao ay nagtago sa kanilang mga silid. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mukha. Nang gabing yon, si Caleb ay lumapit kay Eleanor. Nakita ko kung sino ang gumawa. Si Jacob, ang anak ni Sarah. Ano ang gagawin mo? Parurusahan ko siya. Ngunit kailangan kong malaman, gusto mo bang manatili dito? Ang tanong ay tila pumukaw sa kanya. Wala akong ibang pupuntahan. Iyon ay hindi sagot. Gusto mo bang manatili? Oo, gusto ko. Bakit? Dahil mayroon akong mga anak na pakainin. Dahil nangako ako sa sarili ko na magpapatuloy ako. Dahil ayokong tumakbo muli. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kanya ng malalim. Maraming segundo na ang lumipas bago siya nagsalita. Kung mananatili ka, kailangan mong maging matatag. Ang mga taong, ito ay hindi magiging madali sa iyo. Alam ko, at kailangan mong magtiwala sa akin. Magtitiwala ako kung bibigyan mo ako ng dahilan. Nang magkaharap sila sa malayo, isang bagay ay nag-iba. Ang pagitan sa pagitan nila ay unti-unting bumubura at kahit walang salita, parehong naramdaman nila ang pagbabago. Lumipas ang isa pang linggo. Ang mga araw ay naging mas tahimik, ngunit ang tensyon ay nananatiling mataas. Si Eleanor ay nagtrabaho ng mas mabuti kaysa dati, determinadong ipakita na siya ay karapat-dapat. At kahit na ang mga kababaihan ay patuloy na mapanghimasok, hindi na siya nagpakita ng kahinaan. Isang gabi, habang naglalakad si Eleanor pabalik sa kanyang silid, pagkatapos ng hapunan, narinig niya ang mga boses mula sa opisina ni Caleb. Ang pintuan ay bahagyang bukas at nakita niya si Sarah na nakatayo sa harap niya. Kailangan mong palayasin siya, Caleb. Sinisira niya ang lahat. Hindi siya sumasira ng kahit ano. Ang mga tao ay nagsisimula ng magreklamo. Ayaw nilang magtrabaho kasama niya. Kung ayaw nila, maaari silang umalis, katahimikan. Si Sarah ay yumuko. Ang galit ay malinaw sa kanyang mukha. Bakit mo siya dinadepensahan? Ano siya sa iyo? Wala. Ngunit hindi ko pahihintulutan na tratuhin siya ng masama ng walang dahilan. May dahilan. Mayroon siyang mga anak ng ibang lalaki. Dumating siya dito na walang permiso. Sinisira niya ang reputasyon ng rancho. Sapat na, Sarah. Umalis ka. Ang tinig ni Caleb ay malamig at mapanganib. Si Sarah ay tumalikod at lumabas. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Nang lumabas siya, nakita niya si Eleanor na nakatayo sa hallway. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, alam ni Eleanor na ang digmaan ay nagsimula na. Pagkalipas ng 4 na linggo mula nang dumating si Eleanor, nangyari ang pinakamasamang bagay. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, isang sunog ay nagsimula sa kusina. Ang mga sigaw ay gumising sa lahat at ang mga tao ay tumakbo upang patayin ang apoy. Si Eleanor ay tumakbo papunta sa kanyang mga anak. Kinarga sila at dinala sa ligtas na lugar. Ngunit nang makita niyang ang apoy ay malapit nang umabot sa stables, kung saan ang mga kabayo ay nakakulong, hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya pabalik, binuksan ang mga pintuan at pinakawalan ang mga hayop. Ang usok ay pumuno sa kanyang mga baga. Ang init ay sinusunog ang kanyang balat. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa bumagsak ang isang kahoy mula sa kisame. Tumatama ito sa kanyang balikat at bumagsak siya sa lupa. Sumigaw siya, ngunit walang nakarinig. Ang usok ay pumuno sa paligid niya at nagsimula niyang mawalan ng malay. Biglang may mga kamay na bumuhat sa kanya, malakas, tiyak at desperado. Si Caleb, kinarga niya siya mula sa apoy at dinala sa labas, kung saan ang hangin ay malinis at malamig. Huminga, Eleanor. Umubo siya. Ang mga baga ay sumusubok na kumuha ng hangin. Ang mga mata niya ay nagsimulang makakita muli at nakita niya ang mukha ni Caleb, puno ng takot at pag-aalala. Bakit ka bumalik? Bakit ka bumalik sa apoy? Ang mga kabayo. Kailangan kong iligtas ang mga kabayo. Maaari kang mamatay, ngunit hindi ako namatay. Ang kanyang mga mata ay sumara
Ang mga kamay niya ay nanginginig at sa unang pagkakataon nakita ni Eleanor ang lalaking nasa likod ng maskara, ang lalaking takot, ang lalaking nag-aalala, ang lalaking nagmamahal pa rin kahit natakot siyang aminin. Ilang oras ang lumipas bago makontrol ang apoy. Ang kusina ay nawasak, ngunit ang iba ay naligtas. Si Eleanor ay dinala sa kanyang silid kung saan si Martha ay nag-alaga sa kanyang mga sugat. Ang kanyang balikat ay bugbog, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paso, ngunit buhay siya. Nang umaga, si Caleb ay bumisita sa kanya. Kumusta ka na? Masakit, ngunit buhay. Sinong nagsimula ng sunog? Hindi ko alam. Alam ko, si Sarah. Nakita ng isa sa mga manggagawa na may dala siyang kandila sa kusina kagabi. Ano ang gagawin mo? Pauwiin ko siya. Hindi ko pahihintulutan ng ganito sa aking rancho. Katahimikan. Si Eleanor ay tumingin sa kanya. Bakit mo ako iniligtas? Dahil hindi kita kayang pabayaan. Ngunit bakit? Hindi mo ako kilala, hindi mo ako mahal. Ang mga salita ay lumabas bago niya napigilan. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tumimbang sa pagitan nila tulad ng bato. Mahal. Ang salitang iyon ay tila masakit kay Caleb. Hindi niya alam kung mahal niya ba siya. Ang alam niya lang ay hindi niya kayang makita siyang nasasaktan. Marunong ka nang mahalin, sabi ni Eleanor ng tahimik. Kaya mo pang mahalin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagtago sa nakaraan. Ang mga mata ni Caleb ay pumikit. Ang kanyang panga ay nag-tense. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Alam ko. Binasa ko ang liham. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas. Anong liham? Ang liham ni Catherine. Nakita ko ito sa library. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ang boses ni Caleb, halos bulong. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang, huwag mong hayaang ang kanyang kamatayan ay sirain ang iyong kinabukasan. Sinabi niyang, magpatuloy ka, na magmahal ka muli. Ang luha ay pumatak sa pisngi ni Caleb, isang luha. Pagkatapos isa pa, at sa sandaling iyon, ang lalaking matigas tulad ng bato ay nagsimulang bumagsak. Si Eleanor ay umabot at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Takot ako. Takot akong masaktan muli. Lahat tayo takot. Ngunit ang takot ay hindi dapat maging hadlang sa pag-ibig. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Lumapit si Caleb, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang pisngi. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, hinalikan niya siya. Ang halik ay mahinhin banayad at puno ng pangakong hindi pa nasasabi. At nang maghiwalay sila, parehong alam na ang lahat ay nag-iba na. Ngunit ang mundo ay hindi huminto para sa kanila. Kinabukasan, dumating ang isang mensahero mula sa bayan. May dalang liham para kay Caleb. Nang basahin niya ito, ang kanyang mukha ay naging putla. Ano ang nangyari? Ang kapatid ko, na-aksidente. Kailangan kong pumunta sa San Antonio. Gaano katagal? Hindi ko alam. Marahil 1 linggo. Marahil mas matagal. Ang puso ni Eleanor ay bumigat. Magiging ligtas ka ba? Oo, pero ikaw, kailangan mong mag-ingat habang wala ako. Bakit? Dahil may mga tao dito na ayaw sa iyo at ngayong wala ako, maaari nilang subukan ng kahit ano. Mabubuhay ako, alam ko. Ngunit gusto kong malaman na ligtas ka. Nang umalis si Caleb kinaumagahan, si Eleanor ay naramdaman ang kalungkutan na bumabara sa kanyang dibdib. Pinanood niya siyang sumakay sa kabayo at umalis. Ang alikabok ay sumusunod sa kanya hanggang sa mawala siya sa kanyang paningin. Ang mga araw na sumunod ay naging mas mahirap. Walang si Caleb, ang mga kababaihan ay naging mas lakas ng loob. Ang mga komento ay naging mas malakas. Ang mga tingin ay naging mas mapanghimasok. Si Martha ay sinubukan niyang protektahan si Eleanor. Ngunit kahit siya ay may limitasyon sa kanyang kapangyarihan. Isang hapon, habang naglalaba si Eleanor sa ilog,
Lumapit si Ruth. May gusto kaming sabihin sa iyo. Ano iyon? Umalis ka. Umalis ka habang mayroon ka pang pagkakataon. Bakit? Dahil kapag bumalik si Caleb, hindi ka na makakatakas. Ikakasal ka sa kanya at sa sandaling iyon, magiging parte ka na ng lugar na ito. At hindi ka makakatakas kailanman. Hindi ako gustong tumakas. Dapat mong gustuhin. Ang lugar na ito ay papatay sa iyo. Tulad ng pinatay niya si Catherine, ang mga salitang iyon ay tumama kay Eleanor tulad ng isuntok. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi niya sa iyo? Si Catherine ay namatay dahil pinilit niyang manganak kahit sinabi ng doktor na delikado. Pinilit ni Caleb na magkaroon sila ng anak at ngayon patay na siya. Hindi totoo iyon. Totoo. Tanungin mo si Martha. Tanungin mo ang sino mang narito nung panahong iyon. Nang gabing iyon, lumapit si Eleanor kay Martha. Totoo ba ang sinabi ni Ruth? Si Martha ay bumuntong hininga. May katotohanan doon, ngunit hindi ganon kasimple. Si Catherine ay nais magkaroon ng anak. Si Caleb ay ang nagtangka na pigilan siya, ngunit siya ay sumunod sa kanyang desisyon. At noong namatay siya, sinisi ni Caleb ang kanyang sarili. Kaya pala siya ganito, ang takot, ang pagtanggi, lahat ay dahil sa sama ng loob na hindi niya kayang bitawan. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Si Caleb ay hindi pa bumabalik. Ang mga liham ay dumating, nagsasabing ang kanyang kapatid ay nasa kritikal na kondisyon na kailangan niyang manatili pa. At sa bawat araw na lumipas, ang pag-asa ni Eleanor ay unti-unting nawawala. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang hindi inaasahan. Si Sarah, na dapat ay pinauwi na, ay bumalik. Kasama niya ang isang grupo ng mga lalaki, mga stranger, na may mga mukha ng karahasan. Lumapit sila sa bahay ni Eleanor. Ang mga yabag ay mabigat sa putik. Lumabas ka, Eleanor. May kailangan kaming pag-usapan. Si Eleanor ay nag-atubili. Ang mga bata ay tulog sa likod niya. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Ano ang gusto ninyo? Gusto naming umalis ka. Ngayong gabi, dala mo ang iyong mga anak at umalis ka. Hindi ako aalis. Kung gayon, papalayasin ka namin. Ang pintuan ay biglang binuksan ng malakas. Pumasok ang mga lalaki, ang kanilang mga kamay ay hinawakan si Eleanor. Sumigaw siya, nakipaglaban, ngunit sila ay masyadong malakas. Hinila nila siya palabas. Ang kanyang mga paa ay hinihila sa lupa. Iwan mo ako! Ang aking mga anak ay nasa loob. Si Sarah ay ngumiti, isang ngiting walang awa. Huwag mag-alala, aalagaan namin sila sa ibang paraan. Ang galit ay sumiklab sa dibdib ni Eleanor. Sa desperasyon, hinablot niya ang kamay ng isa sa mga lalaki at kinagat ito ng malakas. Sumigaw ang lalaki, binitawan siya at tumakbo si Eleanor pabalik sa bahay. Ngunit may humarang sa kanya, isa sa mga lalaki, mas malaki, mas malakas. Hinawakan niya siya sa braso at itinulak sa lupa. Ang ulo ni Eleanor ay tumama sa bato at ang mundo ay naging malabo. Narinig niya ang mga sigaw, ang mga boses, ngunit lahat ay malayo na, parang panaginip. At sa sandaling iyon, nang akala niyang tapos na ang lahat, narinig niya ang tunog ng mga kabayo. Maraming kabayo at ang boses na kilala niya, ang boses ni Caleb. Bitawan ninyo siya. Ngayon, ang mga lalaki ay nagtinginan. Si Sarah ay naging putla. Caleb, hindi mo maintindihan siya ay, bitawan ninyo siya o papatayin ko kayong lahat. Ang tono ng kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Ang mga lalaki ay bumitiw kay Eleanor at atras. Si Caleb ay bumaba mula sa kabayo at tumakbo papunta sa kanya. Eleanor, tingnan mo ako. Ang kanyang mga mata ay bumukas ng dahan-dahan. Caleb, nandito na ako. Ligtas ka na. Dinala niya siya sa loob ng bahay, inilapag sa kama. Tinawag niya si Martha upang mag-alaga sa kanya. At pagkatapos, lumabas siya at hinarap si Sarah at ang mga lalaki. Umalis kayo, lahat kayo. Kung hindi, ipapaaresto ko kayo.
Si Sarah ay nagtangkang magsalita, ngunit ang tingin ni Caleb ay pumigil sa kanya. Siya at ang kanyang mga kasama ay umalis ng walang salita. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mukha. Nang umaga, si Eleanor ay gumising na may sakit sa ulo at pasa sa kanyang braso. Ngunit buhay siya at ang mga bata ay ligtas. Nakita niya si Caleb na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ang mata ay pula sa puyat. Gaano katagal ka nang nandito? Buong gabi. Dapat kang magpahinga. Hindi ako makakapagpahinga hanggang sa alam kong ayos ka na. Katahimikan. Si Eleanor ay umupo ng dahan-dahan. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Dapat ay nandito ako mula pa. Dapat ay hindi kita iniwanan. Hindi mo alam na mangyayari iyon. Dapat kong alam. Dapat kong naisip na ang mga taong yun ay gagawa ng masama. Ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob. Si Eleanor ay umabot at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang kailangan mong gawin. Ngunit halos namatay ka. Ngunit hindi ako namatay. Nandito ako, buhay, dahil sa iyo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng hindi nasasabi ay nasabi na. Ang takot, ang pag-ibig, ang pangako ng bukas. Mahal kita, Eleanor. Mahal na mahal kita. At alam kong takot ako, alam kong hindi ako perpekto, ngunit gusto kong subukan. Gusto kong gawing tayo. Ang luha ay pumatak sa pisngi ni Eleanor. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Hinalikan niya siya muli, mas malalim ngayong, mas desperado. At nang maghiwalay sila, ang mundo ay tila mas maliwanag, mas puno ng pag-asa. Ngunit ang mundo ay hindi perpekto. Ang buhay ay hindi fairy tale. At sa mga darating na araw, maraming hamon pa ang haharapin nila. Lumipas ang 1 buwan. Si Eleanor at Caleb ay unti-unting bumubuo ng kanilang buhay. Ang mga bata ay nagsimulang magtiwala sa kanya, lalo na si Mary na palaging sumusunod kay Caleb sa paligid ng rancho. Si Samuel ay natutunan na tumawa muli. Ang kanyang tumatawang halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga koridor. Ngunit may mga tao pa rin na hindi sang-ayon. May mga tao pa ring naniniwala na si Eleanor ay hindi karapat-dapat. At sa mga gabing iyon, nang mag-isa si Eleanor, naririnig niya ang mga bulong, ang mga tingin, ang mga pag-aalinlangan. Isang araw, lumapit si Martha kay Eleanor. May kailangan kaming pag-usapan. Ano iyon? Tungkol kay Caleb, tungkol sa kasal. Kasal, gusto niyang magpakasal sa iyo. Ngunit may problema. Anong problema? Ang mga tao dito ay hindi pa handa. Hindi pa nila tanggap na ikaw ay magiging bahagi ng pamilyang ito. Ano ang gagawin natin? Kailangan mong ipakita sa kanila. Kailangan mong patunayan na ikaw ay magkarapat-dapat. Hindi lang para kay Caleb, kundi para sa lahat. Paano? Sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na magpapakita ng iyong tapang at dedikasyon. At ng gabing iyon, si Eleanor ay nag-isip. Nag-isip siya ng paraan upang ipakita sa mga tao na siya ay karapat-dapat, na siya ay hindi takot, na siya ay handang ipaglaban ang kanyang lugar sa mundo. Sabihin mo sa mga komento, sa tingin mo ba dapat bang ipagpatuloy ni Eleanor ang laban? O dapat ba siyang umalis at maghanap ng mas payapang buhay? Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Kinabukasan, may dumating na balita. Ang bayan ay maghahanda ng isang malaking selebrasyon, isang pagdiriwang ng ani, at ang lahat ng mga rancho sa paligid ay inaanyayahan. Ito ay pagkakataon para kay Eleanor na ipakita ang kanyang galing, ang kanyang dedikasyon. Sa mga sumusunod na linggo, nagtrabaho si Eleanor ng husto. Nagluto siya ng pagkain, nagayos ng dekorasyon, nagpractice ng mga sayaw. Ang mga bata ay tumulong din, lalo na si Mary, na masaya sa pagtulong sa kanyang ina. At nang dumating ang araw ng selebrasyon, lahat ay handang-handa na. Ang rancho ay nakaayos ng maganda, ang mga ilaw ay nagsindi at ang musika ay nagsimulang tumugtog.
Ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay dumating. Mga kapitbahay, mga kaibigan, mga negosyante, at lahat sila ay nagtaka nang makita si Eleanor, ang babaeng dati nilang kinuwestiyonan, ngayon ay nagniningning sa gitna ng selebrasyon. Si Caleb ay lumapit sa kanya, ang ngiti ay malawak sa kanyang mukha. Napakaganda mo ngayong gabi. Salamat. Ikaw din. Sumayaw tayo? Sumayaw sila sa gitna ng madla, ang mga mata ay nasa kanila. At sa sandaling yon, ang mga tao ay nakita hindi ang babaeng may mga anak ng ibang lalaki, kundi ang babaeng minamahal ni Caleb. Ang babaeng sumusubok na bumuo ng bagong buhay. Ngunit sa sulok ng plaza, may mga mata na nanunuod na may galit, mga matang hindi pa handa na tanggapin ang pagbabago. At sa mga matang iyon, ang balak ng paghihiganti ay nagsimula ng mabuo. Nang matapos ang selebrasyon, bumalik ang lahat sa rancho. Si Eleanor ay pagod, ngunit masaya. Ang mga bata ay natulog na sa kanilang mga kama, ang ngiti ay nakadikit sa kanilang mga mukha, at si Caleb ay hawak ang kanyang kamay. Ang pangako ay malakas sa pagitan nila. Ngunit sa kalayuan, may bagyo na papalapit. Isang bagyo na magdadala ng pagsubok na hindi nila inaasahan. Lumipas ang 3 araw mula sa selebrasyon, ang buhay ay bumalik sa normal. Ngunit sa ika-4 na araw, dumating ang isang mensahero. May dalang liham para kay Caleb. Nang basahin niya ito, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ano ang nangyari? Ang kapatid ko namatay. Ang mga salita ay tumama kay Eleanor tulad ng martilyo. Napatay ang kanyang kapatid. O Diyos ko, Caleb, ikinalulungkot ko. Kailangan kong bumalik sa San Antonio. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Kailan ka aalis? Bukas ng umaga, sasamahan kita. Hindi. Kailangan mong manatili dito. Kailangan mong alagaan ang mga bata. Ngunit, walang ngunit, Eleanor, manatili ka dito. At hintayin mo ako. Nang umalis si Caleb kinaumagahan, ang rancho ay naramdaman ng kawalan niya. Si Eleanor ay nagsimulang mag-alala. Paano kung hindi siya bumalik? Paano kung may mangyari sa kanya? Ngunit sinubukan niyang maging matatag. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, alagaan ang mga bata, ipakita sa lahat na kaya niya hanggang sa ika-10 araw. Ika-10 araw mula nang umalis si Caleb. At sa araw na iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Isang grupo ng mga lalaki ay dumating sa rancho. Mga lalaking hindi kilala, mga lalaking may malasundalo na hitsura, at sa harap nila isang babae, matangkad, elegante, at may mukha ng may kakayahan. Ako si Isabel, sabi niya, ang dating kasintahan ni Caleb, at nandito ako upang kunin ang dapat sa akin. Ang puso ni Eleanor ay sumikip. Ang dating kasintahan. Bakit siya nandito? Ano ang gusto niya? Gusto kong makausap si Caleb. Wala siya dito. Alam ko. Kaya naman nandito ako ngayon upang pag-usapan ang kinabukasan. Ang kinabukasan na dapat namin magkasama. Ang mga salitang iyon ay pumukaw kay Eleanor. Nakikipag-usap ka ba ng kasal? Oo. Bago pa man dumating ka dito. Si Caleb at ako ay may kasunduan. At ngayong namatay ang kanyang kapatid, kailangan niya ng kapareha na maaaring tumulong sa kanya sa negosyo. At iyon ay ako. Hindi kanya mahal. Mahal ba niya ikaw? O kinasihan kanya lang dahil naawa siya? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Eleanor ng malalim. Totoo ba iyon? Si Caleb ba ay naawa lang sa kanya? O totoong mahal niya siya? Umalis ka, sabi ni Eleanor. Ang boses ay nanginginig. Umalis ka ngayon, aalis ako. Ngunit, babalik ako. At nang bumalik ako, dadalhin ko si Caleb. At ikaw, Eleanor, ay maiiwan na walang kahit ano. Nang umalis si Isabel at ang kanyang mga kasama, si Eleanor ay bumagsak sa sahig. Ang mga luha ay pumatak, ang puso ay pumipintig ng malakas. Paano kung totoo ang sinabi ni Isabel? Paano kung hindi siya mahal ni Caleb, ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, narinig niya ang boses ni Mary. Mama, huwag kang umiyak. Mahal ka ni Caleb. Nakita ko sa kanyang mga mata
Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Eleanor. Tama, nakita niya rin sa mga mata ni Caleb ang pag-ibig, ang dedikasyon, ang pangako, at hindi siya dapat sumuko ngayon. Tumayo siya, pinunasan ng mga luha at nagdesisyon. Lalabanan niya si Isabel. Lalabanan niya kahit sino upang protektahan ang kanyang pamilya. Dahil hindi na siya ang babaeng dumating dito ilang buwan ang nakalipas, takot at nag-aalinlangan. Siya ngayon ay mas matatag, mas malakas, at handang ipaglaban ang kanyang lugar sa mundo. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa mga bubong ng magtanghali. Bawat patak ay umalingaw-ngaw tulad ng isang babala. Ang hangin ay nagbago ng direksyon, nagdadala ng amoy ng basang lupa at iba pang bagay, isang bagay na nagpaparehistro ng panganib. Mula sa pangunahing kalsada, mga mangangabayo na may hindi kilalang bandila ay papalapit sa rancho. Ang kanilang mga yugtok ay umalingaw-ngaw sa putik, mapanganib at determinado. Pinapanood niya sila mula sa bintana. Ang kamay ay mahigpit na kumakapit sa pilak na brosa na bigay ni Caleb. Hindi na siya ang babaeng dumating dito noon, takot at nag-iisa. Alam na niya ngayon na ang bawat desisyon ay may kapalit. At ang kapalit ay malapit ng singilin dahil kahit ang pinakamatibay na pader ay hindi makakapigil sa mga sikretong nalibing na muling bumangon mula sa lupa.